Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 311. Ngunit nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, alam niyang malamang ay pumasok na ang kanyang pinsan kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng basta-basta. Kapag nalaman ni Iris na nakahiga siya kasama si Leon, kahit anong paliwanag niya ay hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Pumasok si Iris sa kwarto at nakita si Leon na mag-isa sa kama. Wala si Luisa. Ano? Wala si Luisa. Kung hindi siya nandito, saan naman siya pupunta sa lakilang ng mansyon na ito? Naguguluhang sabi ni Iris. Siguro nasa CR o naliligo, pilit na tumawa si Leon. Naninigas ang buong katawan niya sa sobrang kaba at pawis ang kanyang mga palad. Hindi. Sinuri ko na lahat ng CR sa taas at baba. Pati balkonahe at kusina wala siya roon, sagot ni Iris habang nakakunot ang noo. Nararamdaman ng likas na babae ni Iris na may mali sa kilos ni Leon pero hindi niya matukoy kung ano ito. Baka pagbalik mo galing paghahanap sa kanya ay bumalik na siya sa kwarto niya, kaya hindi kayo nagkita, sabi ni Leon habang pilit na maging kalmado. Nakabalot si Luisa sa kumot at dikit na dikit ang kanilang mga katawan. Ramdam na ramdam niya ang init at lambot ng katawan nito sa ilalim ng kumot. Ang sobrang lapit na iyon habang nasa harap pa si Iris ay halos ikabaliw ng kanyang puso. Posible nga iyon, tumanggo si Iris. Akmang aalis na siya para tingnan ang kwarto ni Luisa nang mapansin niya ang pamilyar na cartoon sleeper sa tabi ng kama. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Leon pero agad ding natigil ng mapansing huminto si Iris. Leon, sigurado ka bang wala si Luisa rito? Malamig na tanong ni Iris. Oo naman, gabi na, paano siya mapupunta sa kwarto ng lalaki? Pilit ng ngiti ni Leon. Ganun ba? Lumamig lalo ang tingin ni Iris. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at hinila ang kumot ng malakas. Sabay-sabay silang napasigaw. Biglang tumalon si Luisa mula sa kama at natigilan silang tatlo habang nagkatinginan. Walang makapaniwala na mangyari ito. Hi Iris, ang awkward naman, hindi ko inasahang nandito ka, nahihiyang bati ni Luisa. Ikaw, kayong dalawa, nagulat si Iris at biglang nagdilim ang mukha niya habang tinitigan si Leon ng may galit. Leon, ano bang ginawa mo kay Luisa? Ako, naguluhan si Leon at tuluyang natigilan dahil nabisto siya ni Iris. Wala siyang masabi. Luisa, napakabata mo pa pero ginawa mo pa ito sa kanya. Isa kang walang hiya, galit na sigaw ni Iris. Iris, sandali lang, hindi iyon ang iniisip mo, pilit na paliwanag ni Leon pero halos maiyak na siya sa sitwasyon. Paano ko pa ipapaliwanag, nandito na ang ebidensya? Malamig na tingin ni Iris habang nangingilid ang luha. Habang kasama si Leon, unti-unti na siyang nahuhulog dito, pero hindi niya akalaing ganito ang makikita niya. Hinawakan niya ang kanyang sariling pinsan. Mas mataas ang pag-asa, mas matindi rin ang pagkadismaya. Sa sandaling iyon, labis ang pagkadismaya ni Iris kay Leon. Mas kalmado naman si Luisa. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis siya. Sabi niya, Iris, ano bang ginagawa mo? Para kang nasa soap opera. Huwag ka namang OA. Luisa, anong sinasabi mo? Ginawa niya iyon sa iyo. Tapos natatawa ka pa, gulat na sabi ni Iris. Alam niya na kahit kakaiba ang ugali ni Luisa, malinis at inosente ito at hindi babaeng basta-basta gumagawa ng kalokohan. Kaya nang makita niyang magkasama sa iisang kama sina Luisa at Leon, ang unang pumasok sa isip niya ay biktima si Luisa, at marahil pinilit lang ito ni Leon. Iris, kumalma ka, wala talagang nangyari sa amin ni Leon. Masyado mo lang iniisip ang mali. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang damit namin, maayos pa rin diba? Itinuro ni Luisa ang kanyang damit. Nagulat si Iris. Tiningnan niya ng mabuti ang damit ni na Leon at Luisa at nakita niyang maayos at hindi gusot ang mga ito. Parang wala talagang nangyari. Oo nga, isa lang itong hindi pagkakaintindihan, inosente kami. Huwag kang masyadong madumi mag-isip, sa kakagraduate ko lang at ayokong maimpluwensyahan mo ako. Reklamo pa ni Luisa na parang binaliktad pa ang sitwasyon at sinisi si Iris. Nonsense! Hindi kita iniimpluwensyahan, namula si Iris. Dahil sa kalokohan ni Luisa, unti-unting kumalma si Iris at nawala rin ang galit niya.
Salamat sa Diyos, nakahinga ng maluwag si Leon habang basang-basa ng pawis ang likod niya. Pakiramdam niya ay parang nakaligtas siya sa malaking sakuna. Pagkatapos kumalma, tumingin si Iris kay Leon at kay Luisa at mahinahong nagtanong. Sabihin niyo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kayo magkasama sa iisang kama? Iris, kung sasabihin kong naglalaro lang kami ng hide and seek, maniniwala ka ba? Maingat na tanong ni Luisa. Sa tingin mo maniniwala ako? Medyo naiinis na sabi ni Iris. Parang nanghihinang gulay si Luisa at sumuko na lang. Sige, sasabihin ko na, nagpunta ako kay Leon para matuto ng martial arts at nauto ako niya sa mga sinasabi niya. Isa-isang ikinwento ni Luisa ang nangyari. Hindi niya binanggit na ginamit niya si Iris bilang kapalit dahil sa tingin niya ay hindi siya mapapatawad kapag nalaman iyon ni Iris, kaya pinanood niya si Leon ng palihim na para bang nagbabanta. Huwag mong sasabihin kahit ano kay Iris, kung hindi patay ka sa akin, ang tingin niya kay Leon. Wala namang mali siya ang nangyari, kaya iyon lang ang sinabi niya. Iyan lang, nagulat si Iris habang nakanganga. Sa isip niya alam niyang mahusay si Leon sa martial arts tulad ng nakita niya sa Mist Cloud Mountain, kaya makatwiran lang na gustong matuto ni Luisa mula sa kanya. Pero ang mga training methods ay napakahalaga sa bawat martial artist. Bakit papayag si Leon na ituro iyon ng walang kapalit? May pagdududang sabi ni Iris. Syempre dahil sa'yo, kaninang sinabi ko pa na may gusto si Leon sa'yo, Iris, kaya pumayag siyang ituro sa akin ang training method para mapalapit sa'yo ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Luisa habang parang inosente ang mukha niya, pero halatang isinasalba si Leon. Ikaw, namula si Iris. Namula rin si Leon. Magulo na ang relasyon nila at parang flirtatious na ang lahat, pero ayaw pa nilang sirain ang natitirang pretensyon. Ngunit dahil kay Luisa ay tuluyan na itong nabasag. Sige na Luisa, huwag ka nang manggulo, gabi na, bumalik ka na sa kwarto mo. Nahihiyang sabi ni Iris habang hinihila si Luisa sa braso para makaiwas sa sitwasyon. Ayoko pa, hindi pa ako tinuturuan ni Leon ng training method. Pag natapos niya saka ako aalis, sagot ni Luisa habang umiiling. Pero may pasok ka bukas. Hindi pa natatapos si Iris nang putulin siya ni Luisa. Iris, hindi angkop sa babae ang Flaming Sun methods ng Youngs, bakit hindi ka sumali sa akin at matuto rin kay Leon, pwede tayong maging partners. Nauna na siyang pumayag tumulong kay Leon sa paglapit kay Iris, kaya kung sasali rin si Iris sa training ay mas magkakaroon ng pagkakataon si Leon. Nagulat si Leon, pero agad niyang naintindihan ang plano ni Luisa at tumingin siya kay Iris nang may pag-asa na baka pumayag ito. Pwede rin ba ako matuto? Nag-alinlangan si Iris. Wala siyang interes sa martial arts pero dahil sa nangyaring pagdukot sa kanya noon ay napaisip siya na baka kailangan niya rin ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Siyempre pwede, mabilis na sagot ni Leon. Sige, sasali na rin ako, matututo ako ng kaunti para sa self-defense, pumayag si Iris. Masayang masaya si Leon dahil kung kasama si Iris sa training ay mas mapapalapit siya rito. Isa itong pagkakataon na ginawa ni Luisa para sa kanya, kaya pa simple siyang nagpasalamat dito. Pagkatapos ay nagsimula na si Leon na hanapin sa kanyang isip ang tamang training method. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanap siya ng angkop para sa babae. Iris, Luisa, ang method na ito ay tinatawag na Mysterious Maiden Method, ituturo ko sa inyo ngayon. Sinimulan niyang ipaliwanag ang paraan kung paano mag-concentrate ng true energy at kung paano mag-cultivate. Bagaman hindi siya tunay na martial artist, magkaugnay ang spiritual energy at true energy kaya kaya niyang gabayan sila. Umupo sina Iris at Luisa sa kama ng naka-cross legs at seryosong nagsimulang sumunod sa instruksyon ni Leon. Ang unang hakbang ay ang pag-concentrate ng energy. Kapag nakapag-focus ang katawan ng true energy ay mas madali ito. Siyempre, ang pag-concentrate ng enerhiya ay hindi madaling bagay. Malaki ang kinalaman nito sa talento sa martial arts at sa antas ng training method. Kapag mataas ang talento at mas maganda ang training method, mas madali ang pag-concentrate ng enerhiya. Sa kabaligtaran, kung walang talento at mababa ang level ng training method, mahihirapan itong makapag-concentrate ng enerhiya. Minsan kahit mag-practice ng 3 hanggang 5 buwan, maaaring hindi pa rin makapasok sa landas ng training.
Nang makita ni Leon na nakafocus na sina Iris at Luisa, pumikit din siya at sinubukang hanapin sa isip ang training method manual na angkop para sa lalaki. Dahil hindi siya tunay na martial artist, hindi niya kayang gabayan si Iris at Luisa ng maayos sa training. Kaya naisip niyang mag-practice din ng martial arts. Sa pangunahing gamit niya bilang sage art practitioner, kailangan din niyang magsanay ng martial arts para mag-abayan sila. Hindi niya sigurado kung sabay niyang kayang gamitin ang sage at martial arts, pero para kay Iris, kailangan niyang subukan. Sa ganitong isipin, nakahanap siya ng angkop na training method para sa lalaki na tinatawag na Divine Martial Method. Pagkatapos ay umupo siya ng naka-cross legs, pumikit, at nagsimulang mag-practice. Nakakagulat, hindi nagbanggaan ang sage at martial arts sa loob niya. Sa halip, pwede silang sabay na gamitin at parang nagdadagdag pa sa lakas ng isa't isa. Makalipas ang mahabang oras, unti-unting nag-concentrate ang kanyang true energy. Ang enerhiya ay nagsanib sa spiritual energy sa kanyang katawan at bumuo ng itim at puting umiikot na pattern na nagtipon sa kanyang energy center. Mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang nagsimula sa landas ng sabay na sage at martial arts. Kinabukasan, paggising ni Leon mula sa training, dahil sa kanyang malakas na spiritual energy, nakalampas siya mula sa initial acquired state at umabot sa intermediate acquired state. Pagmulat niya ng mata, napansin din siya nina Iris at Luisa at sabay silang nagising. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding training, nakapag-concentrate na rin sila ng true energy at nasa initial acquired state na rin sila. Lalo na si Iris. 2 oras na ang nakalipas ay nagawa na niyang makapag-concentrate ng true energy, pero nanatili pa rin siyang nakapikit dahil nakikita niyang nagtra-training pa sina Leon at Luisa. Si Luisa naman ay mas huli nang nakapag-concentrate ng true energy, kaya mas mahina siya ng kaunti kumpara kay Iris. Ngunit hindi nila alam na sa buong Springfield City, ang ibang martial artist ay umaabot ng hindi bababa sa 10 araw bago makapag-concentrate ng enerhiya. Kahit si Harvey na may talento ay inabot ng 5 araw bago niya ito nagawa noon. Pero silang dalawa ay nagawa ito sa loob lamang ng isang gabi. Dahil ito sa kanilang talento at higit sa lahat sa tulong ng Mysterious Maiden Method. Iris, Luisa, kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Leon nang may pag-aalala. Lord, ang galing ng Mysterious Maiden Method na itinuro mo sa amin. Isang gabi lang at nagawa na naming makapag-concentrate ng energy. Mukhang seryoso kang nagturo sa amin. Hindi ka nagtago ng kaalaman, masayang sabi ni Luisa habang yumayakap sa braso ni Leon. Noon ay nag-aalala sila na baka hindi totoo ang ituturo ni Leon o baka may itago siyang sekreto pero mali sila. Alam ni Luisa na bihira ang ganitong klaseng training method. Ang Mysterious Maiden Method ay napaka-advanced na teknik na kayang magpaabot sa kanila ng true energy sa loob lang ng isang gabi. Iris, ganun ba kagaling ang training method na ito? Nagulat siya. Kabanata 315. Nagulat si Iris. Wala siyang alam tungkol sa mga training methods, kaya hindi niya alam kung gaano kagaling ang method na iyon. Pero alam niya ang background ni Leon. Isa lamang siyang ulilang walang anumang pag-aari. Kaya para sa kanya, ang kakayahan ni Leon sa martial arts ay lampas na sa inaasahan niya. Hindi niya inakalang makakagawa pa ito ng napaka-advanced na training method. Talaga bang ganun kaganda ang method? Sabi ni Luisa habang nag-iinarte. Noon, sinubukan ko na ang mga mababang klase ng training method. Ilang araw akong nag-practice pero wala pa rin akong na-concentrate na energy. Yung Mysterious Maiden Method, isang gabi lang nagawa na namin. Dahil dito, agad niyang binaliwala noon ang mababang klase ng training methods, at tumigil siya sa pagsasanay. Ngayon lang siya sinuwerte na makilala si Leon, kaya parang natupad ang kanyang pangarap. O ganun ba? Napatingin si Iris kay Leon nang may bahagyang pagdududa. Alam niya na si Leon ay isang ulilang walang yaman at dating kilalang mahina lang sa paningin ng iba. Pero ngayon, hindi lang siya mahusay sa trabaho, magaling din siya sa martial arts at nakagawa pa ng napakalakas na training method. Paano magiging ganun ang isang taong sinasabing walang kwenta? Naiisip ni Iris habang lalo siyang nagdududa kay Leon. Pero agad din niyang isinantabi ang iniisip niya. Lahat ng tao ay may sikreto at privacy.
Normal lang iyon. Bukod doon, mabait si Leon at malaki ang naitulong niya sa kumpanya at sa kanya. Sapat na iyon. Iris, Luisa, maaga pa naman, pwede pa kayong magpahinga sandali. Ako pupunta muna sa park, sabi ni Leon bago umalis para mag-practice. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Luisa sa paaralan at si Leon at Iris ay pumunta sa opisina. Sa factory ng kumpanya, naalala ni Leon ang pangako niya kay Janice, kaya gumawa siya ng ilang set ng mas mahusay na cosmeceuticals at naglaan ng ilan para kina Iris, Luisa, Cynthia at iba pa bilang simpleng pagbibigay galang. Sinabi niya ito kay Iris ng maaga para hindi siya mapagkamalang ginagamit ang resources ng kumpanya para sa personal na benepisyo. Sa kabutihang palad, maingat siya sa lahat ng bagay. Nang malaman ito ni Ashwan, agad itong nagpunta kay Iris para magreklamo at maghasik ng gulo. Pero hindi ito pinansin si Ashwan dahil gusto lang niyang magdulot ng problema at pabagsakin ang tiwala ni Iris kay Leon. Kinahapunan, umalis si Leon ng kalahating araw at dumiretso sa Shear family ayon sa usapan. Sa Shear Mansion, matapos ang isang araw na paghahanda, nakumpleto na ng Shear family ang listahan ng mga mamahaling sangkap. Kabilang dito ang 2 halamang fleece flower root na 300 taon na ang edad, at 2 wild panax na halos 300 taon na rin. Mayroon ding iba pang mga sangkap na higit sa 100 taon ang edad. Ang mga sangkap na iyon ay sapat na para sa paggawa ng mga pills na gagamitin sa pagbubukas ng kumpanya. Cynthia, itong 2 set ng cosmeceuticals ay para sa iyo, sabi ni Leon. Kinuha ni Leon ang mga cosmeceuticals na inihanda niya kanina at ibinigay kay Cynthia. Cosmeceuticals ng elegante, kumislap ang mga mata ni Cynthia. Medyo nagulat siya. Kamakailan lang, ang cosmeceuticals ng Elegante Group ay naging sobrang sikat sa buong Springfield City. Balak pa sana niyang bumili ng 2 set para subukan, pero dahil sa sobrang demand at mabilis na pag-out of stock, hindi na siya nakabili. Kaya isinantibi niya na lang ang plano. Oo, noong nakipagkalab tayo sa pagbili ng ingredients, nagbigay ng exception ang Shear Group para makipagtrabaho sa kumpanya namin. Wala akong oras para magpasalamat ng maayos, kaya itong 2 set ay simpleng pasasalamat ko sa iyo, sabi ni Leon habang nakangiti. Tatanggapin ko ito, pero hindi mo na kailangang magpasalamat. Noong gabing iyon, ikaw ang nagligtas sa akin. Ako dapat ang magpasalamat, sabi ni Cynthia habang naaalala ang ambush na nangyari noon. Kapag naaalala niya iyon, nakakatakot pa rin. Kung hindi dumating si Leon para iligtas siya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Bukod sa pasasalamat, may kakaiba rin siyang nararamdaman tuwing naaalala niya ang pagiging bayani ni Leon. Kung gusto mo akong pasalamatan, ilibre mo na lang ako ng pagkain minsan, pabirong sabi ni Leon. Gusto kitang ilibre ng pagkain ng tayo lang, pero gusto mo si Iris. Kung malaman niya na kumain ka kasama ang ibang babae, hindi ba siya magagalit? Tanong ni Cynthia habang kalmado pero may bahid ng inis. Isang simpleng pagkain lang ng magkaibigan, normal lang iyon, bakit naman siya magagalit, nagtatakang sagot ni Leon. Sa isip niya, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Cynthia, kaya napabuntong hininga na lang siya sa hirap intindihin ng babae. Dumating si Benedict. Leon, gabi na, simulan muna ang paggawa ng pills. Sige. Elder Shear, pupunta muna ako sa bundok para mag-set up, pakisabi sa mga guard na dalhin ang alchemy pot at ingredients, sabi ni Leon. Kinuha niya ang 18 cream clear jade pendants mula sa listahan at umakyat sa bundok kasama si Cynthia. Ang Shear Mansion ay nasa paanan ng bundok at sa likod nito ay may luntiang kabundukan. Malinis ang hangin at may spiritual energy. Hindi kasing dalisay ng Mist Cloud Mountain, pero halos kapareho ng Dragon Bay Villas. Dito rin maganda mag-training. Sa pagkakataong ito, iba na ang gagawin niya. Hindi lang ilang pills ang gagawin niya, kundi maramihan na energy nurturing pill, kaya malaking spiritual energy ang kailangan. Hindi sapat ang kanyang lakas kaya inihanda niya ang 18 jade pendants para gumawa ng energy convergence circle. Sa tulong nito, mas mapapalakas niya ang pag-imbak ng spiritual energy habang gumagawa ng pills. Sa tuktok ng bundok, inilatag niya ang jade pendants ayon sa 9 palaces at 8 trigrams at ibinaon sa lupa isa-isa.
Ang core ng formation ay ang clear jadeite tablet na lagi niyang dala. Leon, ano ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Cynthia. Isang formation circle lang, kalmadong sagot ni Leon. Formation circle. Hindi ko alam na marunong ka pala ng ganitong sinaunang divination, nagtatakang sabi ni Cynthia. Isa lang akong baguhan. Wala pa ako masyadong alam, nakangiting sabi ni Leon. Ang energy convergence circle na ginawa niya ay hindi talaga sinaunang divination. Pero dahil pareho itong sumusunod sa 9 palaces at 8 trigrams, may pagkakahawig ang dalawa. Tinitigan ni Cynthia si Leon. Para siyang nabigla at hindi makalma ang isip niya. Noong una niya itong makita, inakala niya na manloloko lang si Leon. Pero kalaunan, napatunayan niyang hindi lang ito magaling sa medisina at alchemy, kundi matapang at may kakayahan din sa martial arts. Ngayon, pati sinaunang formation at divination ay alam din niya. Para bang wala itong hindi kayang gawin. Sa sandaling iyon, lalo pang naging misteryoso si Leon sa paningin ni Cynthia. Lalong lumakas ang kanyang kuryosidad at gusto niyang mas makilala pa ito. Habang nag-iisip si Cynthia, dumating na sina Benedict at Harvey kasama ang mga guard na may bitbit na alchemy pot at mga ingredients. Inilagay ng mga guard ang mga gamit sa paligid ng core formation. Pagkatapos ay pinaalis sila ni Benedict para hindi maistorbo si Leon sa paggawa ng pills. Maya-maya, naiwan na lamang sa bundok sina Leon, Cynthia, Harvey, at Benedict. Sinindihan ni Leon ang apoy ng alchemy pot. Dahil sa kuryosidad, si Cynthia na mismo ang tumulong sa kanya sa tabi. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, kinuha ni Leon ang jadeite tablet at pinaga niya ang energy convergence circle. Biglang naging parang ipu-ipo ang spiritual energy sa paligid at pumasok ito sa kanyang katawan. Namangha sina Benedict at ang iba sa nakitang himalang iyon. Cynthia, ibigay mo ang supplementary ingredients, sabi ni Leon. Inihagis niya ang isang 300-year-old fleece flower root sa alchemy pot. Pagkatapos ay isa-isang iniabot ni Cynthia ang iba pang ingredients at maayos niyang inilalagay ang mga ito. Gamit ang spiritual energy na nakolekta ng formation, ginamit niya ang kanyang daliri para kontrolin ang paghahalo ng mga sangkap sa loob ng pot. Ang apat na pinakamahalagang ingredients ay 300-year-old fleece flower root at 280-year-old wild panax. Sapat ang mga ito para makagawa ng ilang batch ng pinakamagagandang pills. Plano ni Leon na gamitin ang ilan para sa spirit nurturing pills at energy nurturing pills para sa kanya at sa Shear family, habang ang iba ay gagamitin para sa mas mababang kalidad na ibebenta sa kumpanya. Matapos ang kalahating oras, bahagyang nanginig ang alchemy pot at kumalat ang mabangong amoy. Tapos na, masayang sabi ni Leon. Binuksan niya ang pot at nakita ang 67 puting pills na kumikislap at mukhang dekalidad. Ito ang spirit nurturing pills na ginawa niya para sa sarili niya. Base sa presyo ng merkado, ang isang 300-year-old fleece flower root ay nagkakahalaga na ng milyon, kaya sobrang mahal ng paggawa ng isang pill. Napabuntong hininga si Leon sa isip niya na mabuti na lang at may Shear family siya na sumusuporta sa kanya. Leon, ito ba ang energy nurturing pill? Tanong ni Cynthia. Lumapit si Cynthia na puno ng tanong. Kahit maganda at kumikinang ang mga pills, hindi niya ramdam ang presensya ng true energy. Hindi, spirit nurturing pills ang mga ito. May iba akong gamit dito, mahinahong paliwanag ni Leon habang inilalagay ang lahat ng pills sa puting jade bottle. Walang silbi ang spirit nurturing pills para sa martial artists, kaya mas mabuting itago niya ito para sa sarili. Dapat gawin mo na agad ang energy nurturing pills, gusto kong makita, sabik na sabi ni Cynthia. Sandali lang, gagawin ko na, nakangiting sagot ni Leon. Nilinis niya ang alchemy pot at muling inilagay ang isang 300-year-old fleece flower root at nagsimulang gumawa. Makalipas ang kalahating oras, natapos ang ikalawang batch. Mas maganda pa ang resulta nito kaysa sa una dahil mahigit 120 energy nurturing pills ang nalikha. Gamit ang parehong 300-year-old ingredient, mas marami ang energy nurturing pills kumpara sa spirit nurturing pills, na patunay na mas dalisay ang spiritual energy kaysa true energy. Ito ba ang energy nurturing pills? Sabik na tanong ni Cynthia habang ramdam na niya ang bahagyang energy fluctuations mula dito.
Namangha rin sina Benedict at Harvey at lumapit upang tingnan. Tama, ito ang energy nurturing pill. Ramdam ko ang purong true energy sa loob ng pills. Talagang totoo ang pangalan nito, masayang sabi ni Benedict. Dati ay nag-aalala pa siya na baka pinalalaki lang ni Leon ang epekto nito, pero ngayon ay kumbinsido na siya. Gusto ko ring subukan, excited na sabi ni Harvey. Ako muna, sabik na sabi ni Cynthia. Sige, pumayag si Leon. Kumuha si Cynthia ng isang energy nurturing pill at agad itong ininom. Natutunaw ang pill sa kanyang bibig at naging mainit na daloy ng true energy na kumalat sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay sobrang gaan at komportable. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Leon. Napakaganda. Ramdam ko ang dalisay na energy at parang tumataas ang aking power level, sabi ni Cynthia na halos hindi maitago ang tuwa. Ang kanyang power level ay matagal nang nasa peak acquired state kaya malapit na siyang mag-breakthrough. Ang energy nurturing pill ang naging susi. Pakiramdam niya ay lumuluwag ang bottleneck at malapit na siyang umabot sa innate state. Gusto kong uminom pa baka ma-breakthrough ako agad, excited na sabi ni Cynthia. Hindi, nagulat na pighil ni Leon. Pero huli na ang lahat. Nakain na niya ang maraming pills. Leon, ano problema? Bakit naguguluhang tanong ni Cynthia? Sobra ang nainom mo. Isa lang kada 3 araw ang dapat sa energy nurturing pill. Kung sobra ay delikado, sabi ni Leon na nataranta na. Mukhang sobrang nataranta si Leon, parang malapit na siyang mawalan ng kontrol. Ang energy nurturing pills ay pinagsama-sama ang essence ng mga mamahaling sangkap kaya napakalinis ng true energy nito. Kailangan itong dahan-daang i-refine ng katawan. Pero ang nangyari kay Cynthia, hindi pa niya natatapos i-refine ang unang pill, sunod-sunod na agad siyang uminom ng higit 1 dosina. Para na siyang humahanap ng kamatayan. Ano, gulat na gulat sina Benedict at ang iba. Sa loob ni Cynthia, ang higit 1 dosenang energy nurturing pills ay sabay-sabay na naging true energy at biglang kumalat sa kanyang katawan. Kapag sobra ang isang bagay, kabaliktaran ang magiging epekto. Hindi kakayanin ng katawan niya ang dami ng energy. Namula ng sobra ang kanyang mukha at parang sasabog ang internal circulation niya. Nang makita ito, mas lalo pang nataranta sina Benedict at Harvey. Leon, ano ang gagawin natin ngayon? Tulungan mo siya, halos umiiyak na sabi ni Harvey. Elder Shear, huwag kayong mataranta, nag-iisip pa ako ng solusyon, seryosong sabi ni Leon. Ito ang unang beses na naranasan niya ang ganitong sitwasyon, at kahit ang mga medical knowledge niya ay walang eksaktong sagot. Kaya kahit siya ay nahihirapan. Masama ang pakiramdam ko, hirap na sabi ni Cynthia habang namumula at nanghihina. Mr. Wolf, may naisip ka bang paraan? Desperadong tanong ni Harvey habang namumula ang mga mata sa pag-aalala. May paraan ako, pero wala akong kumpiyansa, mariing sabi ni Leon. Ang tanging naisip niya ay gamitin ang 6 points of faith. Kung magtagumpay ito, higit 70% ang tsansa na mailigtas si Cynthia. Pero kung mabigo, maaaring ikamatay niya ito. Wala kang kumpiyansa, gulat sina Benedict at Harvey. Nalungkot sila agad. Alam nilang mahusay si Leon sa medisina, kaya kung wala siyang kumpiyansa, ibig sabihin ay talagang delikado ang sitwasyon. Lumuha si Cynthia at nagsimulang magsisi. Dapat hindi siya naging padalos-dalos, pero huli na ang lahat. Leon, kahit ano gawin mo, subukan mo lang, malungkot na sabi ni Benedict. Susubukan ko ang lahat, sagot ni Leon habang sinisisi ang sarili. Kung may mangyari kay Cynthia, hindi na siya magkakaroon ng kapayapaan. Natakot ng tuluyan si Cynthia. Sa pagkakataong iyon, unang beses niyang naramdaman ang tunay na takot sa kamatayan. Isa siyang dalaga sa kanyang prime at ayaw pa niyang mamatay. Nanginginig siya sa takot. Huwag kang matakot, Cynthia, ililigtas kita. Hinawakan ni Leon ang kanyang kamay. Unti-unting kumalma si Cynthia. Ang init ng kamay ni Leon ay parang damaloy sa kanyang puso at nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Bigla siyang hindi nagaanong natakot. Kabanata 320. Halika sa akin, sabi ni Leon. Naintindihan ni Leon ang bigat ng sitwasyon kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binuhat niya si Cynthia at dinala papunta sa gitna ng Energy Convergence Circle.
Pagdating doon, maingat niya itong pinaupo sa damuhan malapit sa core. Pagkatapos, ginamit niya ang 6 points of fate. Pinindot niya ang mga pressure points sa dibdib at tiyan ni Cynthia. Ang 6 points of fate, pagbabalik ng kapalaran. Damaloy ang spiritual energy mula sa mga kamay ni Leon papunta sa katawan ni Cynthia. Pinipigilan nito ang nagwawalang true energy sa loob niya at unti-unti itong inaayos at pinagsasama-sama. Pero sobrang lakas ng pagod na kailangan nito. Kahit pa may energy convergence circle na nagpapadala ng spiritual energy, hindi ito sapat para sabayan ang bilis ng pagkapagod ni Leon. Unti-unting pumuti ang mukha ni Leon at nanginag ang kanyang katawan. Halos ubos na ang spiritual energy niya. Pero gumagana ang paraan niya. Halos kalahati na ng true energy sa katawan ni Cynthia ay na-stabilize at nagsimulang mag-merge. Isang hakbang na lang sana para matapos ito, pero naubos na ang spiritual energy niya. "The hell with it," mariing sabi ni Leon. Kinuha niya ang white jade bottle at nilabas ang 7 hanggang 8 spirit nurturing pills at sabay-sabay na ininom. Kaagad itong naging daloy ng spiritual energy sa kanyang katawan. Ginamit niya ang sage art para kontrolin ito at ipinadala ulit kay Cynthia. Pero dahil sobra ang nainom niya, hindi na kaya ng katawan niya ang dami ng energy. Naging masakit at magulo ang daloy nito sa loob niya pero pinilit niyang magpatuloy. Matapos ang ilang sandali, tuluyang nagsanib ang lahat ng true energy sa katawan ni Cynthia. Nagtipon ito sa kanyang energy center. Nanginginig si Cynthia. Sa sobrang lakas ng energy na naabsorb niya, bigla siyang nag-breakthrough. Mula peak acquired state, umangat siya ng 2 level hanggang intermediate innate state. Nang maramdaman niyang ligtas na siya, bumagsak si Leon sa lupa dahil sa sobrang pagod. "Cynthia, kumusta ka?" na nag-aalalang tanong nina Benedict at Harvey. "Ayos lang ako," tuwang sagot ni Cynthia. Mas gumaling pa siya at tumaas pa ang level niya. Nang maalala niya si Leon, agad siyang tumingin dito ng may pasasalamat. Pero biglang uminit ang katawan ni Leon at hindi na niya napigilan ang pagsusuka ng dugo. Namutla siya ng sobra at mukhang delikado ang kondisyon niya. "Leon, ano nangyari sa'yo?" sigaw ni Cynthia habang dali-daling lumapit para alalayan siya.